Ano ba naman yung mister mo, ate? Bakit hindi mo siya bilhan ng pabango ng bumango naman? Gosh, amoy araw na, amoy pawis pa. Yung mga sinampay ko sa harap ng bahay, pakiramdam ko nalagyan na ng amoy niya eh. Crystal, hinaan mo nga lang yung boses mo. Saka kung makapagsalita ka, alam mo namang galing sa trabaho ang Kuya Edgar mo. Malamang pagod yan sa maghapong trabaho nila. Paano ba naman kasi, sa dinami-dami ng trabahong pwedeng pasukan, pagiging construction worker pa ang binagsakan? At sa dinami-dami rin ng lalaki sa mundo, bakit sa katulad ka pa niya nagkagusto? Pagtatalunan na naman ba natin yan, Crystal? Saka hindi porke ganun lang ang trabaho ng Kuya Edgar mo, iinsultihin mo na siya at mamaliitin. Mabuting tao at mapagkakatiwalaan si Edgar, kaya ako siya nagustuhan at pinili. Sus, nagawa mo pang ipagtanggol. Di bali na nga, at least ako maraming manliligaw. Ang iba sa kanila may kaya pa sa buhay at may sarili pang sasakyan. In short, marami akong pagpipilian. Diyan ka na nga sa amoy pawis mo, mister. O edi good luck sa'yo. Balitaan mo na lang ako kung kailan ka susunduin dito sa bahay na mapapangasawa mo ha. Nang mapasalamatan ko man lang siya dahil nagawa niyang pagtiisan ng ugali mo. Ano? Hoy ate, ulitin mo nga yung sinabi mo. Hoy, bakit mo ako pinagsarahan? Kainis. Magsama kayo na mister mong amoy lupa. Makaalis na nga. Hinintay ni Marisol na makaalis si Crystal bago niya muling binuksan ang pintuan ng kanilang silid. Naabutan niya naman ang asawa niyang si Edgar nang may pagtataka sa mukha. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil hindi narinig ni Edgar ang pinag-uusapan nila. Dahil bumili pa ito ng pangmeryenda nila. Araw yun ng linggo at day off nilang tatlo kaya magkakasama sila ngayon sa bahay. Anong nangyari? Nangungonsumi ka na naman ba riyan sa magaling mong kapatid? Tignan mo nga yung mukha mo. Tinalo mo pa ang pagkakaroon natin ng 100 anak. Nang aaser ka pa talaga, alam mo na rin naman ang sagot. Wala na rin ako magagawa sa pag-uugali ng isang yun. Hindi ko na talaga alam kung magagawa niya pa bang magbago. Natatakot lang ako na baka makahanap siya ng katapat niya at lalo lamang siyang masaktan. Naku, nagawa mo pa talaga mag-alala para sa kapatid mong yun? Kamo, mag-alala ka na baka may lalaki yun na paiiyakin sa huli. Pero ayos na rin kung magka-boyfriend siya. Nang masolo na kita lagi nang walang istorbo. Sus, ganyan ka naman kapag may gusto kang makuha eh. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo ng dalamong banana Q. Ginutom ako makipagsagutan sa isang yun eh. Mabuti pa nga. Saka, pagplanuhan na rin natin ang gumawa ng panganay. Nang sa kanya naman matuon ang buong atensyon mo. At hindi sa kapatid mong konsumisyon lang ang ibinibigay. Bakit? Ayaw mo na bang mag-ipon muna tayo? Paano pala ako makakapagtrabaho kung gusto mo nang magkaanak tayo? Kaya ko naman kayong buhayin eh. Kaya walang problema kung dumito ka na lang muna sa bahay. May naipon na rin naman ako eh. Sapat na siguro yun. Wow ha, ang sweet nyo naman. Oo nga pala, bumalik lang ako ate para kunin ang bag ko. May lakad nga pala kami ng friend ko kaya hindi na ako dito kakain ng hapunan. Enjoy! Pabagsak pang isinara ni Crystal ang pinto nang makalabas ito. Kaya gusto sanang umapila ni Edgar ngunit pinigilan na lang ito ni Marisol. Ayaw niya naman na muling magkasagutan ng dalawa dahil maghapong bangayan lamang ang mangyayari kung sakali. Halos madaling araw na nang nakauwi si Crystal at hindi na bago yun kay Marisol, lalo na't nagtatrabaho ito bilang isang call center agent. Gising sa gabi at tulog sa umaga. Bagay na ipinagpapasalamat naman ng kanyang asawa dahil walang istorbo sa pagtulog nila. Kinabukasan pagkagaling sa trabaho bilang cashier sa grocery store, naabutan ni Marisol ang kapatid na masayang-masaya habang naglalatag ng pinamili nito sa sala. Aba, ang dami mo namang pinamili. Paano mo mauubos lahat yan? Bakit hindi ka magtipid at mag-ipon, Crystal, nang hindi masayang ang pinaghirapan mo? At least ako, mabibili ko ang gusto ko, ate. Saka ang ilan sa mga ito'y galing sa admirers ko. Ano ka ba? Hindi ko na kailangang gumastos pa ng malaki para dito, no? Ha? Talaga ba? Mukhang imported pa ang ilan sa mga yan, ah. Bakit hindi ko siya nakitang pumunta ng bahay para umakyat ng ligaw? Dapat hindi ka basta nalang tumatanggap ng regalo mula sa taong hindi mo pa gaanong kilala.
Paano kung may kapalit pa lamang ngayon ang hindi mo naman kayang ibigay? Ate naman, ang exaggerated mo talaga at OA masyado. Siyempre, pinipili ko rin ang taong pinagkakatiwalaan ko, no? Sa kapatunay lang ito kung gaano siya kasincere sa hangarin niya sa akin. Basta wag mong kalimutan ang paalala ko ha. Mahirap na. Oo na, ako pa ba? O ito, sa'yo na itong lotion. Di ko kasi type ang amoy niyan eh. Para kuminis naman ang balat mo. Salamat kung ganon. Kailangan ko pa palang mamalengke, baka may ipapabili ka. O kaya samahan mo na rin ako. Mamaya pa naman ang duty mo, di ba? Aalis din ako agad, ate. Ikaw na lang, kaya mo na yan. Oh, anong meron? Ba't makalat ang sala? Ayun na pala, mister mo, ate. Siya na lang ang isama mo. Sa kwarto lang muna ako at magliligpit. Alis na rin ako maya-maya lang. Tignan mo tong kapatid mo, Han. Kung makaiwas sa akin, kala mo diring-diri. Naku, wag mo nang patulan pa ang isang yan. Hindi ka pa nasanay. Mamamalengke nga pala ako. Kulang kasi ang dala kong pera kaya umuwi pa muna ako. Oh, di ba't sahod na ng kapatid mo? Nakita ko marami siyang pinamili ah. Di man lang ba nagbigay kahit pang ulam lang? Naku, wag mo nang asahan pa ang isang yon. Sinabihan ko na rin kasi siyang mag-ipon nang hindi mapunta sa wala ang pinagtatrabahuhan niya. Yan din kasi ang mahirap sa'yo eh. Kinukonsinti mo rin. Parang siya na yung naging anak natin ah. Baka naman kung magka-baby na tayo, hindi lang atensyon mo sa akin ang agawin ng kapatid mo, kundi pati ang para sa magiging anak natin. Ano ka ba? Hindi mangyayari yun. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya ulit. Nagbigay naman siya ng para sa upa sa bahay noong nakaraang buwan eh. Eh paano naman ang para sa tubig at kuryente? Hindi ba't sagot natin pareho yun? Samantalang ang kapatid mo ang mas magastos sa paggamit o konsumo ng tubig at kuryente. Ni walang maiambag man lang. Walang maisagot si Marisol dahil tama naman ang asawa niya. Naging malaking pabigat na ang kapatid niya mula nang doon na ito tumira sa kanila. Ultimo pang grocery ay wala itong maibigay, gayong ito ang may pinakamalaking sahod sa kanilang tatlo. Kung hindi pa siya makikiusap, saka lamang ito magkukusa sa pagbibigay. Nang sumunod na araw, inabutan ni Marisol ang kapatid na nakikipagbangayan sa isang binata sa tapat ng kanilang pintuan. Nagtataka niyang nilapitan ang mga ito. Kristal, kahit minsan lang sana pakinggan mo ako. Hindi naman lahat ng tao nanliligaw sa'yo para lang sa itsura mo, Seryoso ako sa'yo. Wow seryoso raw. Kung seryoso ka nga, di sana hindi mo ako pinipilit sa gusto mo. Wala akong time sa mga drama mo, Jobert. Lalong wala akong time na mag-entertain ng mga hampas lupa at dugyot na lalaki. Kung gusto mo magpakahangal sa harap ko, problema mo na yon. Hindi mo ba talaga ako bibigyan ng kahit isang pagkakataon para patunayan sa'yo na seryoso ko? Saka bakit ba ganyan ka? Ang sakit mo magsalita. Samantalang nung nakaraan lang, tinanggap mo naman ang mga binigay ko sa'yo. Ay nako, humanap ka na lang ng ibang babae. Hindi ko kasalanan kung nahulog ka sa kagandahan ko, no? Choice mo na magbigay ng regalo sa akin at hindi ko yun hiningi. Saka asa ka naman napapantay ang beauty ko sa itsura mo. Ang itim-itim mo nga eh. Saka wala ka sa ibang manliligaw ko, no? Lahat sila mayayaman at gwapo. Ano namang inaasahan mo? Na pipiliin kita kesa sa kanila? Nakita ni Marisol ang pamumula ng mukha ng lalaki at pagkapahiya nito. Ang sakit naman kasi talagang magsalita ni Kristal. Kaya naman bigla siyang nakialam para pigilan ang kaguluhan nang hindi na umabot pa sa pisikalan ng pagtatalo ng dalawa. Ano ba ito, Kristal? Ano ba nangyari dito? Hay naku ate, nakikialam ka na naman. Pasensya na po pero sobra na talaga ang ugali ni Kristal. Niloloko niya lang ang mga lalaki. Tinatanggap ang mga regalo tapos sinatapon ng tao na parang basura. Pinaasa niya lang ako Sabi niya bibigyan niya ako ng pagkakataon pagkatapos ko siyang bilhan ng mga pampaganda niya. Pero ngayon ayaw niya nang lumalapit ako sa kanya. Kristal, ano ba? Bakit mo ginaganyan na? Ate naman, wag mo nga ako igaya sa'yo na tatanggap na lang ng lalaking wala namang ibubuga. Kung hindi ko siya type hindi ko siya type. Saka siya tong makulit na nagbibigay ng regalo sa akin. Tingnan mo nga ang itsura ng lalaking yan. Ang baduy. Hindi siya bagay sa akin. Magmumukha lang siyang ewan kapag akong kasama niya. Nakakahiya. Saka hindi ko siya pinaasa, no? Hindi mo ako pinaasa? Kristal, ilang beses mo ako pinapunta rito. Ilang beses mong kinuha mga pasalubong ko. Tapos ngayon sasabihin mong wala lang lahat ng yun? Ano ngayon? Sinasabi ko na.
Ginusto mo naman yun ah. Wala akong hinihingi, ikaw ang nagbigay. Sa sinabing yun ni Crystal, nailing na lang si Jobert. Tumalikod na ito at mabilis na umalis. Naiwan si Crystal na nakataas ang kilay at bakasang pagkairita sa mukha. Hinarap naman ito ni Marisol at pinagsabihan. Crystal, hindi ka ba natatakot na baka makahanap ka ng taong mas masahol pa sa ugali mo? Ate, please, huwag mo nang baguhin ang ugali ko. Saka inis na inis talaga ako sa lalaki paghabol ng habol sa akin na parang aso. Sinabi ko na, huwag mo kong igaya sa'yo na ang cheap pumili ng lalaki. Ew, ayoko makapag-asawa ng lalaking kasimbaho ng mister mo, no? Talagang wala kang galang sa asawa ko, no? Crystal, kasal kami ng Kuya Edgar mo. Sa ayaw at sa gusto mo, kuya mo na siya. Pwede bang matuto ka namang igalang siya? Hindi sa lahat ng oras pabor sa'yo ang panahon. Huwag sanang dumating ang araw na mahanap mong lalaking magbibigay sa'yo ng matinding sakit sa puso. Hinding-hindi mangyayari yan. Dahil marunong naman akong pumili ng lalaking karapat-dapat sa akin, no? Nakaalis na nga. Nasisira ang araw ko talaga naman. Huwag lang magkakamali ang Jobert na yun na magpakita sa akin mamaya. Makikita talaga niya. Nagdadabog na muling pumasok ng bahay si Crystal. Naiiling na sinundan na lang ito ng tanaw ni Marisol. Hindi na rin niya naikwento pa kay Edgar ang nangyari. Ngunit nabalitaan pa rin ito sa isang tsismosa nilang kapitbahay ang naging paghaharap ni Crystal at Jobert. Kahit si Edgar, napapailing na lang sa ugaling ipinapakita ng kapatid ni Marisol. Makalipas ang 2 araw, muli nilang naging panauhin si Jobert ng gabing yon. Sinusundo raw nito si Crystal para sabay na silang pumasok sa trabaho. Ngunit hindi ito hinarap ni Crystal. Nag-leave daw ito ng gabing yon dahil masama ang pakiramdam nito. Nang puntahan naman ito ni Marisol sa silid nito, wala naman itong ibang ginawa kundi ang mag-cellphone lang. Crystal, ano ka ba naman? Kanina pa naghihintay yung tao sa labas, oh. Bakit hindi mo harapin? Kawawa naman yun kakahintay sa wala. Ilang beses ko bang sasabihin, ate, na paalisin mo na siya dahil hindi ako sasama? Kamo may sakit ako at on leave ako ngayon. Bakit hindi ikaw mismo magsabi niyan sa kanya? Ano man ang napag-usapan niyo kung bakit siya bumalik, dapat mong ipaliwanag sa kanya yun. Hindi yung pinapaasa mo lang yung tao. Ay, ate naman, nakakainis ka na rin, alam mo ba? Sinabi ko na nga wala akong pakialam sa lalaking yun. Siya lang itong mapilit. Kaya nagsinungaling ako na papayag akong sabay na kami. Pero ayoko talagang sumama sa kanya, no? Ano? Crystal naman, utang na loob. Kailan ka ba magbabago sa pakikitungo mo sa iba? Paano kung gumanti yun at magawa ka rin yan saktan? Subukan niya lang dahil ipabubugbog ko talaga siya sa mga admirers ko. Mukhang wala nang magbabago pa sa pananaw at naging desisyon ni Crystal. Malumanay na kinausap na lang ni Marisol si Jobert. Umuwi rin naman ito ng laglag ang mga balikat. Ngunit sa sumunod na araw, muli nila itong naging bisita. May dala pa itong bulaklak at prutas para kay Crystal. Doon pa lang ay napatunayan ni Marisol na mabuti ang hangarin ng binata sa kapatid niya. Bagamat parang wala yung epekto kay Crystal na nagawa pang insultuhin si Jobert. 2 gabi rin na hindi pumasok ng trabaho si Crystal dahil tuluyan ngang sumama ang pakiramdam nito. Bandang 12:00 ng gabi, nagulantang na lamang sila sa tili nito. No, hindi. Anong nangyayari sa akin? Crystal, ayos ka lang ba? Pagbuksan mo ako ng pintuan, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Ate, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Masakit na makati ang ilang parte ng katawan ko. Lalo na ang bibigat mga kamay ko. Sobrang apdiri ng pakiramdam ko. Patingin nga. Wala ka naman bang ibang nakain? Baka naman nagka-allergy ka. Teka, namumula ng iba bang parte ng bibigat panga mo? Pati ang mga kamay mo nagkasugat-sugat na. Totoo? Hindi, papangit na ako nito. Help me get rid of this, ate, please.
Teka, wag mo kasing kamutin. Baka lalong lumalayan sa ginagawa mo. Ano nga gusto mong gawin ko? Hindi ko nga mapigilan. Kasi Makati na masakit talaga siya. Teka lang, kukuha ko ng bimpo at magpapakulo ako ng tubig. Ha? Anong gagawin mo sa mainit na tubig, ate? Bubuhusan mo ang katawan ko? Grabe ka naman. Ganito na nga ang kondisyon ko. Yan ang mahirap sa atin, Crystal eh. Hindi pa nga kasi ako tapos magsalita, pinangungunahan mo na agad. Saka hirap ka na nga sa sitwasyon mo, ganyan ka pa umasal. Kaya ka nga siguro nagkakaganyan dahil marami ka ng taong inargabyado. Sa sobrang inis ni Marisol, hindi na niya napigilan pang pagtaasan ng boses ang kapatid. Dahil namumuro na rin ito. Para matahimik na ito at mapalagay ang loob, napagpasya nilang mag-asawa na dali na lamang ito sa pagamutan. Subalit pagdating dun, wala namang nakitang problema ang doktor. Niresetahan lamang sila ng para sa allergy at pinauwi. Nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw, doon humupa ang nararamdamang pangangati at pananakit ng katawan ni Crystal. Dahil sa nangyari, nagdesisyon itong lumiban na lang muna ng 1 linggo at nanatili sa bahay upang magpagaling. At muli, naging bisita nila si Jobert ng hapong yun. Oh, Jobert, narito ka ulit? Hindi ka pa rin ba sumusuko? Alam mo namang hindi na magbabago ang desisyon ng kapatid kong yun na isang isip bata. Pagpasensyahan mo na lang din sana siya, ha? Walang problema, Ate Marisol. Gusto ko lang naman siyang kumustahin eh. Hindi lang naman to ang inaalala ko sa kanya. Pwede kasi siyang matanggal sa trabaho kung mapapahaba ang on leave niya. Wala na bang ibang paraan? Hindi ba pwedeng pakiusapan ng boss nyo? Nagkasakit kasi ng maluba si Crystal eh, at malabong makapasok siya agad. Kailangan pa munang palipasin man lang ng 1 linggo. Ano po ba kasi ang nangyari sa kanya, ate? Ayun, bigla na lang nagka-allergic reaction at namantalang ilang parte ng katawan niya. Wala naman daw ibang sakit, maliban sa allergy nga lang daw siguro. Pwede ko ba siya makita, ate? Gusto ko lang siyang... At anong gusto mong gawin? Bakit mo na naman ba ako hinahanap, ha, Jobert? Ano, tawang-tawa ka siguro dahil sa naging sitwasyon ko, no? Ang mabuti pa, huwag ka nang babalik pa rito. Hindi ko na rin kailangan pa yung abuloy mo. Crystal, sumusobra ka na. Nakayuko na si Jobert matapos na insultuhin na naman siya ni Crystal. Hawak-hawak niya pa ang dalang prutas at bulaklak na sana'y iiwan para rito. Naramdaman ni Marisol ang bigat ng sitwasyon at siya na ang unang nagsalita. Dahil kahit siya ay hindi na matagalan ang kagaspangan ng ugali ng kapatid. Jobert, pasensya ka na. Alam mo naman ang ugali ng kapatid ko eh. Hindi talaga madaling suyuin. Kahit minsan ako man nahihirapan na rin. Tumango lamang si Jobert at pilit nang umiti. Ngunit baka sa mga mata nito ang pagkadismaya. Paalis na sana ito nang bigla itong magsalita. Bahagya pang tumigil sa tapat ng pintuan. Ate Marisol, sana wag mo ko mamasamain ha. Pero magiging maayos lang naman siya kung magagawa niya magbago. Siguro nga wala nang pag-asa pang mapapansin din ako ni Crystal bilang manliligaw niya. Uwi na po ako. Dadaling ko na lang itong pasalubong ko. Malabo namang tanggapin niya pa ito eh. Nabigla si Marisol sa narinig. Hindi niya agad naunawaan kung ano ang ibig ipahiwatig ni Jobert sa salitang magiging maayos lang naman daw si Crystal kung magagawa nitong magbago. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga katagang yun. Kung may bahid ba yun ng pagbabanta o sadyang paalala lamang ng isang taong sugatan ng puso. Hindi niya alam ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang batok. Kinagabihan, bandang 12:00, muling naalimpungatan sina Marisol at Edgar sa malakas na ungol at sigaw mula sa kwarto ni Crystal. Ate, Kuya Edgar, tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Parang may kumakagat sa loob ng balat ko. Dali-dali nilang pinuntahan si Crystal. Binalya na ni Edgar ang pintuan upang makapasok lamang sa silid nito.
Namilog ang mga mata ni Marisol sa itsura ng kapatid nang makita nila ito. Namumula, namamaga at parang gumagalaw ang laman sa ilalim ng balat nito, na para bang may gumagalaw na buhay sa loob. Diyos ko, Crystal, ano nangyayari sa'yo? Ate, pakiramdam ko parang may mga insekto. Oo, tama. Parang may mga langgam at uod na gumagapang sa loob ng braso ko. Kinakain nila ako mula sa loob. Aray, ang sakit. Hindi malaman ni Marisol ang gagawin. Hinawakan niya ito ngunit halos itulak siya ng kapatid sa sobrang pagpupumiglas nito sa sakit. Si Edgar naman ay halos hindi makapaniwala sa nakikita. Sandali itong nag-isip habang si Marisol ay natataranta na. Han, kailangan na talaga natin humingi ng tulong. Hindi normal to. Hindi na ito basta allergy lang. Habang patuloy ang iyak ni Crystal, nagsimulang lumitaw ang mga bukol sa mukha at leeg nito. Nagsitukla pa ng dati nitong makinis na balat, lalo na sa kamay at braso nito. Parang mabilis na kumakalat ang sumpa na unti-unti nang kumakain sa kabuuan ng katawan nito. Ayoko na, ate. Ayoko mamatay ng ganito. Kung ano man to, tanggalin niyo na sa akin, please. Maawa kayo. Nanginginig si Marisol sa awa at takot. Muling sumagi sa kanyang isip ang mga salitang iniwan ni Jobert kanina. Naisip niyang baka may kinalaman nga ito sa nangyayari, o kaya'y may taong gumawa ng masama sa kanyang kapatid. Sa pagkakataong yun, alam niyang hindi na sila dapat mag-aksaya pa ng oras. Edgar, anong gagawin natin? Paano natin siya matutulungan? Bukas na umaga pupunta tayo sa albularyo sa kabilang purok. Kilala raw yun sa panggagamot. Baka siya na lang ang makakatulong sa kapatid mo. Tahimik na sumang-ayon si Marisol. Ramdam nilang mag-asawa ang bigat ng problema. Naisip din ni Edgar na posibleng kinulam si Crystal dahil sa dami ba naman ng taong pinagyabangan at pinaasa nito. Samantala, si Crystal ay patuloy naman sa pag-iyak at pagmamakaawa. Ngunit kasabay ng kanyang mga hikbi, sa unang pagkakataon ay may nabanggit siyang hindi inaasahan ni Marisol. Ate, baka nga dahil sa lahat ng pangiinsulto ko sa ibang tao, ngayon bumabalik na sa akin lahat. Nagkatinginan sina Marisol at Edgar. Parehong natataranta at natatakot. Ngunit unti-unti nilang naiintindihan na may mas malalim na dahilan ng sumpa na bumabalot kay Crystal. Dahil sa pakikitungo nga nito sa iba, maaaring pinarusahan nito ng hindi nila kilalang may lihim na galit dito. Paano kung may kinalaman pala si Jobert sa nangyayari kay Crystal? Nakakasiguro ka ba dyan, Han? Baka pati ikaw madamay kung hindi naman pala totoo. Anong pinag-uusapan niyo, ate? Anong tungkol kay Jobert? Si Jobert ba may gawa nito sa akin? Sabihin niyo ang totoo. May kinalaman ba siya? Paanong... Huminahon ka muna, Crystal. Hindi ko naman sinabi na siyang dahilan o may gawa niyan. Baka sakali lang na may alam siya. Parang ganun na rin yun, ate. Sa malamang dahil sa pagtanggi ko sa kanya ng ilang beses kaya niya ako pinarurusahan ng ganito. Ang sama-sama niya. Hindi ko siya mapapatawad. Halos magwala si Crystal dahil sa pag-aakalang may kinalaman nga talaga si Jobert sa nangyayari o naging kondisyon niya. Kinaumagahan, pinilit nila itong isama papunta sa bahay ng nasabing albularyo. Subalit nagmatigas ang dalaga, kung kaya't walang nagawang mag-asawa kundi tumuloy ng sila lang. Kinuna na lang ni Marisol ng litrato ang kapatid upang may maipakita sa manggagamot. Nang makarating sila doon, sinabi nila agad ang pakay. At ayon pa kay Mang Onel, maari daw na pinabarang si Crystal ng taong may lihim na galit dito. Gaya nga ng hinala ni Marisol. Kung ganun ho, may pag-asa ho bang magagamot pa siya? Oo naman, iha.
Yan ay kung magagawang humingi ng tawad ng kapatid mo sa mga taong ginawa niya ng masama. Malalaman niyo rin ho ba kung sino talaga may gawa nun sa kapatid ko, Mang Onel? Hindi ako makatitiyak, Iha. Pero pwede mong kausapin ang kapatid mo at alamin mismo sa kanya kung kanino siya nagkasala. Naku, kung alam nyo lang Mang Onel, sa dami ng inargabyado ng babaeng yun, baka kung sino-sino lang ang maituro niya. May mga tao talagang makitid ang pangunawa. Ang payo ko lang para sa kapatid mo, Iha, magawa niya sanang magpakumbaba at humingi ng tawad sa mga nagawa niyang pagkakamali sa iba. Ika nga, kung may masamang karma, meron din namang magandang karma. Kaya nasa kapatid mo na ang desisyon na yon kung gusto niya talagang gumaling. Matapos yun sabihin ni Mang Onel, doon nagkatinginan ng mag-asawa. Kaya umuwi na sila matapos yun at ibinalita kay Kristal ang sinabi ng manggagamot. Subalit matigas pa rin talaga ang paninindigan ni Kristal dahil hindi agad ito pumayag. Muling dumalaw si Jobert sa kanila. Magpapaalam lamang daw ito na babalik na sa probinsya para alagaan ang kapatid na may sakit. Naroon ito upang makita lamang si Kristal sa huling pagkakataon. Sinalubong naman ito ni Kristal habang balot na balot ang katawan nito. Ngunit nagawa pa rin itong sungitan si Jobert. Para ano pa bang nandito ka na naman? Masaya ka na ba dahil naging ganito na ako ngayon? Kristal, kahit anong galit at sakit pa ang binigay mo sa akin, hindi ko gugustuhin na makita kang nagdurusa ng ganyan. Hindi na sumagot si Kristal. Bagamat balot ng tela ang katawan nito, ay hindi na nito naitago ang mga sugat at bukol na nagsisilabasan pa rin. Tumalikod lang ito at maring isinara ang pinto. Naiwan si Jobert sa labas na mabigat ang dibdib. Samantala, si Marisol ay lalong kinain ng pag-aalala. Hindi siya mapakali hanggang kinagabihan dahil muling umatake ang kakaibang sakit ni Kristal. Mas matindi pa at mas nakakatakot. Para itong kinakain ng buo ng sariling katawan na parang buhay na laman na gumagalaw at nanginginig sa ilalim ng balat nito. Ate, Kuya Edgar, hindi ko na kaya. Parang mamamatay na ako. Tulungan niyo ako, please. Ang sakit, ang kati sa loob na hindi ko maintindihan. Niyakap ni Marisol ang kapatid kahit pa ito'y halos hindi na makilala sa itsura. Ang dati nitong maputi at makinis na balat ay puno na ng mga bukol, sugat at nanunuyong kaliskis. Humahagulgol na rin si Marisol dahil siya ay wala ring kayang gawin. Gayong mismong si Kristal lamang ang may kakayahan na baguhin ang sitwasyon nito. Kristal, hindi na pwedeng ganito. Kailangan na natin bumalik kay Mang Onel. Siya na lang ang makakatulong sa'yo. Sa sinabing yun ni Marisol, wala nang nagawa pa si Kristal kundi umiyak at pumayag na lang. Nang muli silang bumalik kay Mang Onel, sinalubong sila ng matandang albularyo. Mabigat ang tingin nito kay Kristal na para bang alam nitong darating sila anuman ang mangyari. Buti at dinala niyo ulit siya rito. Bago ko simulan ang ritual, may isang bagay akong dapat na ipagtapat. Ano ho yun, Mang Onel? May problema ho ba? Ako ang nangbarang sa kapatid mo, Iha. Ako ang dahilan ng ikinaganyan niya. Namilog ang mga mata ni Marisol. Halos mabitawan niya si Kristal sa pagkabigla. Nagkatinginan din sila ni Edgar at parehong hindi sila makapaniwala. Hindi nila malaman kung ano ang unang magiging reaksyon sa naging revelasyon o ipinagtapat ng matanda. Kayo, Mang Onel? Pero bakit? Hindi ko ito ginawa para lang manakit, Iha. Ginawa ko ito para ipakita kay Kristal ang bunga ng kanyang kayabangan at pang-aapi. Kung hindi niya magagawa magbago, tuluyan siyang lalamunin ng sumpa. Ibig sabihin,
Kayo may gawa ng lahat ng sakit at pahirap na to? Bakit niyo to ginagawa? Ganun na nga. Pero tandaan mo, Iha, ang mga ginawa ko sa iyo ay bunga ng masama mong pag-uugali. Ang mga taong sinaktan mo, pinaasa, inalipusta. Lahat ng hinanakit nila, yun ang ginamit kong daan upang turuan ka ng leksyon. Bakit? Bakit niyo ako ginawa ng ganito? Wala naman ako natatandaan na naging kasalanan ko sa inyo, Bakit kailangan niyo... Dahil pamangkin ko si Jobert at nakikita ko ang bigat na dinadala niya dahil sa pangahamak mo. Hindi siya may gawa, tandaan mo yan. Ako ang nambarang. Pero hindi para ipagiganti ang sarili kong pamangkin, kundi para turuan ka. Kung makikita kong kaya mo magbago, babawiin ko ang sumpa. Kung hindi, wala na akong magagawa pa. Natahimik naman ang lahat. Ang mga salita ni Mang Onel ay tila matalas na patalim na bumaon sa puso ni Kristal. Ilang saglit pa, lumuhod si Kristal sa sahig ng kubo at umiyak ng todo. Hinayaan lamang nila ito na maglabas ng sama ng loob. Patawarin niyo ako. Humihingi ako sa inyo ng tawad, Ate, Kuya Edgar, pati na kay Jobert. Oo, inaamin ko. Ang dami kong taong sinaktan, pinaikot at pinagmalupitan. Akala ko walang katapusan ng ganda at yabang ko. Pero ngayon, heto ako. Halos hindi ko na matingnan ang sarili ko sa salamin. Ayoko ng ganito. Gusto ko pang mabuhay. Babaguhin ko lang ang sarili ko, Mang Onel. Handa akong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong mali. Kristal, hindi ko hiniling na parusahan ka. Ang gusto ko lang, makita kang marunong rumespeto at magmahal ng tao. At kung totoo ang sinasabi mong pagbabago, kaya kitang patawarin. Nang makita ni Kristal si Jobert na dumating, lalo itong humagulgol ng iyak. Tuluyan na rin itong sumalampak sa sahig kahit may iniindang karamdaman. Naawang niyakap naman ito ni Marisol. Pilit itong pinapakalma at muling iniharap kay Jobert. Baka sa mukha nito ang matinding pagsisisi sa nagawang pagkakamali. Patawarin niyo ako. Handa akong patunayan sa inyo na magbabago na ako. Kung ganon, simulan na natin. Naglatag si Mang Onel ng mga dahon, langis at kandila. Habang binibigkas niya ang orasyon, nagsimulang kumirot ng matindi ang katawan ni Kristal. Para bang may mga insektong ang lumalabas mula sa kanyang balat. Mga maiitim na parang uod na unti-unting natutunaw sa apoy ng kandila. Sigaw ng sigaw si Kristal hanggang sa tuluyan itong nawala ng malay. Dinaluhan ito ni Marisol habang nanginginig ang katawan. Ngunit matapos ang ilang minuto, humupa ang lahat. Ang mga bukol at sugat ay unti-unti nang natuyo. Ang balat na parang natuklap ay nagsimulang magsara. Hindi agad bumalik ang dating anyo ni Kristal, ngunit kitang-kita na ang ginhawa sa mukha ng dalaga. Bumalik na ang balanse. Pero tandaan mo, Kristal, kung babalik ka sa dati mong ugali, hindi na kita maililigtas pa. Maraming salamat po, Mang Onel. Hayaan niyo po't patuloy kong pangangaralan ng kapatid ko para hindi niya na magawa pang magkamali ulit. Aasahan ko yan, Iha. O ito pala ang garapon. Pinaglagyan ko yan ng orasyon. Ilibing mo sa likod ng tinitira ninyo. Sa pamamagitan niya na unti-unti ring bubuti ang pakiramdam niya. Basta tandaan niyo lang na pag bumalik sa dati ang kapatid mo, muling babalik ang sumpa. Makakaasa ho kayo, Mang Onel. Kaming mag-asawa na ho ang bahala. Kay buti mong babae, Iha. Sana'y maging katulad mo rin ang kapatid mo. Lumipas ang mga linggo, unti-unting gumaling si Kristal. Bagamat naiwan ang ilang peklat at bakas ng sumpa sa kanyang katawan. Nang tuluyang bumuti ang kanyang kondisyon,
Pinili niyang lumipat ng tirahan at maghanap ng bagong trabaho na malayo sa dating buhay na puno ng kayabangan at panlilinlang. Nanatili siyang single dala ng trauma at takot na maulit ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, natutunan niyang maging mapagkumbaba. Bago umalis si Jobert papuntang probinsya, muli itong nagpaalam. Crystal, hindi ko alam kung makikita pa kitang muli. Pero tandaan mo, wala nang galit sa puso ko. Pinapatawad na kita. Sana rin, mapatawad mo ang sarili mo. Salamat, Jobert. Hindi ko makakalimutan ng lahat. Habang buhay kong dadali ng aral na natutunan ko sa mga maling nagawa ko. Aasahan ko yan ha. Malay mo, balang araw magkita pa rin tayo. Naku, sana lang hindi na, no? Baka naman kasi, ikaw na mismo magpapabarang sa akin eh. Yan ang hindi ko gagawin, Crystal. Basta matutunan mo lang rumespeto sa kapwa at maging mapagkumbaba, may darating ding swerte sa buhay mo. Sana nga, Jobert. Salamat na rin sa pangunawa. Nang lumipas ang panahon, nang tuluyang magkaanak si Marisol at Edgar, doon na patunayan ni Crystal na maswerte ang kanyang ate. Dahil responsable at mabuting asawa't ama ang tulad ni Edgar, na siyang ipinagpapasalamat niya naman. Dahil hindi nagkamali ang kanyang ate, hindi katulad ng inaakala niya nung una. At dito nagtatapos ang bangungot na sinapit ni Crystal. Isang sumpa na naging mitya ng kanyang pagbabago. Wakas!